Hallelujah. Let's pray. Father, we gonna thank you, God, for this afternoon. Thank you for the life of each and every one. Thank you even for all these privileges, oh God, that you are giving us to come together to listen and worship and magnify you. Father, we offer you our hearts, oh God. Fill our emptiness, Lord. Meet every needs of your people, O Lord God, so that we will become strong enough, Lord, and serving you. Father, thank you. Bless your word that we are about to hear this afternoon. Bless each and everyone's heart, O Lord. Inculcate in our hearts, Lord, the word that we are about to hear. Father, give us your wisdom and knowledge. Kung ako maawantan nila ito sa amin. Daydayan ka ako, in Jesus' name. Amen. Okay. Hallelujah. Amen. Grabe. Nagapuhan nito pag nagkapulutan. So, praise the Lord. Kumusta kayo aming daw? Kumusta daw kayo lahat? Sabi yung mga kapatiran natin sa Southeast Asia. Yeah, praise God. It's napakaganda po na makita mga kapatiran. Pero our nation where we went is they were communists. Communist nata. Pero nakita natin yung mga kapatiran na talagang masigasig silang naglilingkod sa ating pamilya. And we went to for the 8th anniversary of Thailand. And after Thailand, we went to see our brethren in Laos. Next year, mag-anniversary din ang Laos natin. Laos church natin. And praise the Lord because yung mga kapatiran natin na pumunta doon, nakahanap na sila ng word nila. Mga teachers sila. And after Laos, we went to Cambodia. 8 years anniversary ng Cambodia din. Kumusta din kayo? Puros silang teachers din. And salamat sa Panginoon. And after Cambodia, we went to South Vietnam. And we meet our brother and sisters there. At we did our baptism in the hotel. Binautisan ni isang kapsarpan yung nalalangin. Binautisan ni sa yung hotel before we fly back to North Vietnam. From south to north, more than 1 hour yung flight namin. And doon ang pinaka-communist. Doon ang pinaka-communist and we praise the Lord because this country ginagawa ng Panginoon. It's like China. But we praise the Lord, nag-celebrate sila, nag-catawag sila. Nag-celebrate sila ng first anniversary. Wow! Container church. Kaslanin na nilagay because it's not open ang pagpapulit to our we are blessed dito dahil we are free. Kahit nasa park tayo, pwede tayo
magpuri sa Panginoon. Kaya, kumusta daw kayo lahat? Amen. At least, almost 1 month na pag-round namin. At least, 4 nations ang pinuntahan namin. Sa Wawan Beach. Sa Wawan Beach. So, you could consider that ito ang bakasyon kayo next year. Consider yun o kaya kung mga kumain. Because, Matintas. At least we have churches. We have sa Laos, may apartment. Sila Sister Annie, Sister Melanie. Doon ang temporary na church sa North Vietnam. At least mayroon tayong medyo maliit na container van church. Saka container van? Ano talaga? Awan-isawan na. Ang bilin pa na yan. To continue to pray for our churches in Southeast Asia. Madami din sila. And tinatanggit po natin na i-open also Myanmar. Myanmar and other countries. Please continue to pray. At least may establishment ng Laos natin. May 4 na tayong committed na doon at mga praise God for that. Anyway, let us go to our topic this afternoon. And I would like us to open our Bible in John chapter 4. I would like us to discuss about our theme this year. Na-discuss lang, hindi theme tayo, yung anniversary natin. Yung anniversary natin. But actually, there are many lessons that we could learn from it. Okay, in John chapter 4, verse 23 to 24. It says here, "Yet a time is coming, and has now come, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. God is a spirit, and His worshipers must worship in spirit and truth." Yan. Ang napakagandang makita natin doon. Yes, sabi niya, hinahanap ang Panginoon. Okay? Ang nagpupuri sa Kanya ng Espiritu at katotohanan. Amen. Ito ang hinahanap ng Panginoon na klase ng pagpupuri. Okay. I would like us to see the 2 components here. Okay? Unang-una, sabi niya, worship in the spirit. Worship in the spirit. Paano tayo makapag-worship in the spirit? Paano tayo makapag-worship in the spirit? Paano? Hallelujah. Praise the Lord. Naglagay pa niyo, ha? God is actively seeking those who worship Him in spirit and truth. Okay. Ang acceptable na worship ay yung mag-worship in spirit and in truth. To worship
in spirit and in truth. Okay, dalawa ito. Worship in spirit. Pangalawa, and in truth. I-discuss muna natin yung worship in spirit. Worship in spirit means engaging your innermost being. Yung talagang whole heart. It means engaging your whole heart. Nagdaya. Kasi ganito yan. Ang center ng spirit is the heart. The center of the soul is the mind. So, ang daya ko at espiritu mamakunan. Masapol na nagabuli dyan puso. Amen. Ang imagination lang. Talagang to worship in the spirit is engaging or giving your whole heart. Kasama ang kaya puso. Narigat kami din siya half-hearted na makunan. At lagi man nyo, interesado ni Apo Diyos jay ang worship pa na from the heart. Amen. Alam mo, if you put the worship the Lord, having a heart that is full in love with God. Kaya pinainlove din niya ang Diyos. Kung talaga ka na-inlove ka na ang Diyos, gusto nga, kung may love doon si may isang tao, ang pinupin yung puso. Yan. That's why worship must originate from heart. Amen. Kailangan ng galing sa puso. At ang puso mo, hindi ka pwedeng masabing maibigay ang puso mo. Na whole, no? Kung hindi ka talaga nilagay. Sino pinapalasa ng love? Amen. Kasi dyan, may love. Basta kasi dyan. Kung amoy yung maawanan nyo, naglaban nyo. Hallelujah. Okay. So that we can worship in the Spirit, we must have the Holy Spirit, of course. Amen. Because the Holy Spirit will guide your spirit to worship the Lord. Pero yung Espiritu, kailangan na Espiritu mo mabago. Paano natin? Paano natin? How? Paano natin paano tayo magkaroon ng Espiritu ng Panginoon? Diba sa John chapter 1 verse 12? Let's go step by step. Dahil kung minsan kahit matagal tayo, pero kung ituro natin, hindi natin alam. Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Kung tinanggap mo siya sa buhay mo, sabi niya, bibigyan ka ng karapatan bilang isang anak ng Diyos. Amen. At kung ikaw ay anak ng Diyos, you have the DNA of God. The DNA of God is His
ato Diyos, malungkot ko, guston, ha? Kailangan na alagaan mo, kailangan ma-maintain yung Espiritu ng Panginoon sa buhay mo. Paano? Paano ka palaging puno ng Espiritu ng Panginoon? Yeah, reading the Word of God. Hearing the Word of God. By prayer. Communication with God. And worship. Yan. Dahil ang Espiritu ng Panginoon, pwede mo malayan. Ay, dahil. Kaya kahit sabihin mo, on fire ka ngayon, kung hindi ka mag-ingat, pwede mawala ang Espiritu ng Panginoon. Paano mawawala ang Espiritu ng Panginoon? Tingnan natin doon sa Psalm chapter 51, verse 10 to 11. Ito po ay awit ni David. Sabi niya, create in me a pure heart. Ibig sabihin, nagiging unpure. O God, and renew the steadfast spirit within me. Renew. Next verse. Do not cast me from your presence, or take your Holy Spirit from me. O, tingnan niyo. Do not cast me from your presence. Nakiyata yun, ipresensya. Or paano nga, or take your Holy Spirit from me. Kaya pwedeng mawala yung Spirit. Alam ninyo kung bakit kinanta ni Lady dito, nung siya nagkasama. Kaya makita natin dito, ang kasalanan, yan ang dahilan kung bakit lumalayo ang banal na Espiritu. Okay? Lumalayo ang banal na Espiritu. Okay? Kaya in Isaiah, tingnan natin, sa Isaiah chapter 59, verse 1 and 2. Sabi niya, surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. Verse 2. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you so that he will not hear. See? Dahil sa kasalanan, ayan, nawawala, nasisipalit na tayo sa Panginoon. Dahil sa kasalanan, tinatago ng Panginoon ang kanyang mukha, yung pahingan niya, para hindi niya pakinggan. Kaya mahirap, mga kapatid. Kaya mahirap. Sa Romans chapter 6, verse 23. Ito. Anong resulta kung palagi tayong nagkakasala? Anong resulta? Sabi niya, for the wages of sin is death. Yan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen. Kaya, ayan, kung palagi tayong magkakasala, may sisiparate, hindi tayo pakinggan ng Panginoon, ano ang mangyayari? It will end up in death. Amen. Why? Because in Hebrews chapter 10, verse 26 to 31. Saan tayo natin? Ito if we deliberately keep on
for sin. After we have received the knowledge of truth, magtutuloy tayong naagpasbaso, alpasan nga naawakan, gan naawat tayo ikinagulong. Wala na nila. No sacrifice for sins. Awanan, tinabati pa yung sakripisyo na yan. Remember, Jesus sacrificed on the cross, died on the cross for you and for me. So, mag-aramilan tayo, agyaman tayo na, hanggang na tayo pinaglansan. Hanggang na tayo pinagsuffer. Aramilan tayo, mamati tayo, ang tulog tayo ng aputos. Then, salvation will be ours. Nang ang tutuloy, ang paiso, kakasa. May tatang ba ito? Wala. Pero mayroon sa online. Sa online palagi lang kukumpin. Alam niyo, nakakatawa. Kung hindi ka magtatagalog o mag-i-English dito, parang kasamanan mo, Ilocano ka. But, doon mo makikita ang eagerness ng mga tao na makinig sa salita ng Amen. Ayaw nilang ma-miss ang dapat nilang pakinggan. Tama, ang Diyos ay mapagpatawad. Especially in this end times. Because ito ang sinasabi nila na the dispensation of grace. Dispensation of grace. Unmerited favor of God. Grace. Yeah. Ay nagkasala ka. God can forgive you if you ask forgiveness out from your heart. God will forgive you. Ay nagkasala ka ngayon. Ay nagkasala ka. Pwede kang patawaran ng pagkakas. But the problem is, paano kung wala kang pagkakataon na mag-repent? Selain itu anak kapsa tayo di makam. Yan ang tayo di kapsa tayo di makam. Rumor di kapsa tayo di salas, nakabulag tayo di salas. Nakabulag tayo di salas. Ang akala nila natutulog. Nung gisingin yung kapatid niya, wala, patay pa na. He is just 21 years old. See? He is just 21 years old. Ano ba ako? We don't know. When God will take back our life. Ni ating po gano'n, inaningan din doktor, 3.5 years na mabiyag. Nung nalipon yung bagaki doktor na 3.5 years na mabiyag, nasuruklaan na walman na. Kinuyog niya anak na napag-CR, alas 4. At dati ni school na, 5:55. Di mapagkitaan niya anak na, 10 o'clock. Awan, nakarelax, nakakaskel. Malingan niya anak na, awan, bahan. Ganun ang buhay. That's why the best that we could do is, we try our best to walk in righteousness. Aramihin din tayo ngayon ni aming nakabulan tayo na lumabalik ko malaksi din ang DJ. Mahaan tayo nagnakwano. Madaman yung pagkulangan tayo. Kung mayroon man tayong pagkukulang o nagkasala man tayo, let's come immediately in the presence of God and ask the Lord to forgive us. Amen. Ang tayo nga, bahaya ba yung niya? Oh, bakit ako? Because you will know. Kung ay magpatulog ka, kung dinala na kanilang putus. So, masyak naman minsan, before ka patulog, medyo iuto, ang supay lang diba? At least, kung ano, anytime maalaala na ako, susunod na
Because you don't know, you know, hindi na sa itulong mo kataan. Hinahan na kagaya ng kaniapon. Di ba? They don't know. Yeah? Ayan, that's why, the best that we could do is, yan ay, nagdan tayo kumatay baso. Amen. Nagdan tayo kumalabanan tayo kumat. We fight back. But you cannot do that by your own. You need the strength of God. You need the Spirit of God. You need the power of God. Amen. Kung may demonyo na pinsaman din ba eh? We need the power of the Lord. And the next verse, ang sabi, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. Tingnan ninyo. Awanin pinabago pa eh. Ulit-ulit, patang ko ng iting puso. Awanin pinabago pa. Kita nyo, Micah chapter 3 verse 4. Basahan tayo na. Sige man, paituloy na yun. Anyone who reject, yan ba? Yes. Sige, punta na tayo sa Micah. Yan, sa Micah chapter. Ito, ano na, tao kasi, gusto nila ang nagkakasala, no? So, anong sabi ni Micah dito sa pamamahay ng Panginoon kung Micah? Then he will cry out to the Lord, but he will not answer them. At that time, he will hide his face from them because of the evil they have done. Nandiyan, dahil sa kasalanan. At kung ipatuloy pa rin natin magkakasala sa Panginoon. Kaya sabi kanina, no sacrifice left. No sacrifice left. Kundi ano ang nag-aantay? Sabi doon sa nabasa natin prior to this verse. Ano ang nag-aantay sa verse 27? And repent. Ulitin natin. But only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. Kasi yan ay kakapsat. Kaya kailangan na puso tayo kumain. Tayo nga patagpunan na puso tayo kumain. Tuloy tayo nga gagagarain tayo magpaspaso. Tuloy tayo mag-disobey kay Lord. Alam ninyo in Proverbs chapter, ito ang isang kung ito, sabi niya, sabi niya, but only fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. Dito sa Proverbs chapter 29 verse 1. Ito. Sige na, basahin mo dito. 1, 2, 3. A man who remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Tingnan ninyo. Kaya nakakatakot. Kung wala lang sacrifice na naiiwan para sa mga kasalanan, ibig sabihin, ikaw na ang isasakripisyo. Ikaw na ang may sasakripisyo. Kaya sabi niya, a man who remains stiff-necked after many rebukes. Natangkad ka ng dito mo, maabuti ng nangyayon na rebukes. Yan? Warnings. Kuna na dito, suddenly be destroyed without remedy. Hindi na natangkad dito. Natangkad dito. Yan. So, ngayon
1 John chapter 1 verse 9. Sabi niya, if we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive us our sins, and purify us from all unrighteousness. Kung alam natin na nagkulang tayo, kung alam natin na nagkasala tayo, confess na natin sa Panginoon. Be honest to God. Be open to God. Ako ni nagkamali ang pakawalunan. Pakawalan na kami ako. Get back to verse 8. If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Nabi niyo? Ayan. If we claim, kumagisang ka rin, wala tayo ngayon. Ay, awan baso. Kaya mo tayo, awan baso ko. Kasi yan. Wala na nila. We deceive ourselves. Jump up to verse 10. Yan. If we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar, and His word has not place in our lives. Yan. Kaya, yan ang labis na gagawin natin. Kung nagkulang tayo sa pag-obey natin sa Panginoon, huwag nating pagbigasin ang ating puso. Kundi ang gagawin natin, sabi dito, if we confess our sins, so that we can worship Him in spirit. Amen. I tell you, could you worship the Lord if you know that you are full of sin? Mag-guilty ka tupay. Ano? Ano tupay, maitangan ka ni Ang Diyos ni Rupang, kung nadati kasalanan. Kung alam mo may pagkukulang ka, kung alam mo may kasalanan ka. Diba? Amen. Kaya importante, mga kaibigan, napaka-importante, so that we could really worship the Lord. Now, but if you know, I believe that you experience, if you did something that is not pleasing to the Lord, you can feel it. Tapos hindi ka maka-worship. Hindi mo tunay may bigay ang pagpupuri mo. Alam niyo kung bakit? May nagsasabi, pagpuri-puri ka. Yun? Puri-puri ka. Ganito ka. May nagsasabi, but kahit alam mo na nagkasala ka, kahit nagkasala ka, kung nagpakumbaba ka sa Panginoon, if you surrender to the Lord, and you humble yourself and ask forgiveness to God, ma-feel mo man, embrace niya ako at makamananda ka. Amen. And after that, if you worship the Lord, you can feel the embrace, the presence of God that is with you. Amen. Ayan. Okay? Hallelujah. So nga, antay mo na ipalubos niya ang baso ko na wala makawan ng Espiritu ni Apodus sa atin. Amen. How about worship in truth? Dahil ilang versikulo, i-discuss ko. Tayo ko na puman at ma-discuss. Samarin ang puman, pinaniwala ang Apodus. Pero okay lang. So, we could discuss next again. How about worship in truth? Okay. Worship in truth. Gusto nga, maawatan tayo nga, ang dati right na worship, ang dati wrong na worship. Diba? There is right and there is wrong worship. Okay? In spirit and in truth. Okay. The worship in truth means
your worship must be properly informed by the knowledge of who God is. Anong ibig sabihin niya? Kailangan na makilala mo ang Diyos kung sino ang wino-worship mo. Siyempre you cannot worship in truth kung hindi mo kilala ang wino-worship mo. Tama? Alangan mo, I worship you, one, walang sinasabong galit, walang dito. Ano mo siya, hindi mo siya kilala. Kaya kailangan kilalanin mo. We need to know Him. How? Kasi ano man yan, kakapsat. Remember, sabi ng Panginoon, sa John chapter 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. So, siya ang truth. So, ibig sabihin, paano mo siya makilala? Paano mo siya makilala? How do you know the truth? If I am the way, the truth, and the life, Jesus said, meaning Jesus is the truth. How would you know Him? Of course, by knowing His Word. By knowing His Word. Ma'am, ang umisuna, babaan ka na hindi sa una. Ma'am, ang umisuna, babaan hindi panangbasbasang, panangbindangan, tumugan, panagga. Panagkararan mo. Amen? Amen. So, sample, maamuan kayo sasaol. Maamuan kayo ni Apo Diyos. Kasi ano tayo maamuan ni Apo Diyos? Babaan ka na hindi sa una. Nakita yung mabasta sa'yo dahil word ito yun. Kaya ito yun. You will know the truth, and the truth will set you free. You will know the truth, and the truth will set you free. Ayan. Ang mga kinapudlo, pag hindi kinapudlo, gusto ko yung wala ka. Ibig sabihin, the more you know deeper about the Word of God, the more you will be set free. Amen. Habang umuunod ka, mawaywayaan ka. Habang mamamon niya sa uniang Diyos, masiset free ka. Why? Because, umunod ka galit. Amen? Amen. Yan. Kaya, very, very important na talagang kinalamin natin ang ating Panginoon sa buhay natin. Yan. Hallelujah. Okay. Okay. In Mark chapter 7, verse 6 to 8. Okay. He replied, Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites. As it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their hearts far from me. They worship me in vain. Their teachings are but words taught by men. Tingnan niyo. They worship me in vain. Akay namin, dati sunod na, sunod di ako. Ano na kinapod mo? That's why we could learn in this verse that you cannot really worship God in truth without knowing Him, without the true teaching
makilala, malaman natin ang Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. You know why? Because, ito, the more we know about God, the more we appreciate Him. The more we know God, we know about God, the more we appreciate Him. The more we appreciate Him, the deeper our worship. Yeah? And the deeper our worship, the more God is glorified. So nga, the more na ma-among tayo ni ang Diyos, the more na ma-appreciate tayo kita niya. Example, nagkakatalong ka na kayo. Tangi-tangi. Ayan. Man, di ba nag-glance ko lang ang kakangit? Ano ang nagawa ko? Nung makakapag na ang among isuna, kapag ang among isuna, ay nagagat-galang. Ay nagagat-galang. Naanos galang. Ay, karkaro ka o mag-unat kayo, appreciation mo ma. Mabalbal-baliwan na eh. Agbalbal suya ko na na. The more we know about God, the more we appreciate Him, the more we appreciate Him, the deeper we worship Him, the deeper our worship, the more God is glorified. Amen. Hallelujah. Pastor, ano ang amo? Tablag ka o tuwag, nagwako ko na. Ano ang pangit? Ano mapagan ano? Diba? Kung sige, di matapam, ako gusto na. Ay, mo rin dahil di man pangit ka, ma-appreciate ko na. Ma-appreciate mo because you are knowing Him deeper. Paano nga din siya ipamula? Ruwalan lang din makikita mo. Di ka makita mo dyan. Dinalaman ng puso at nala. Hallelujah. Yan. Kasi dyan ang nayaw ni ako, the Spirit of God, ipinapapinap. Okay. Gusto na nag-combine na ito. Spirit and truth. Masapul ang combine na ito. Because the Spirit, worship in the Spirit without truth. Without truth, shallow yan. Ungrounded. No truth lang but without a Spirit leads to dry worship. Dry worship. Kapuna among iso na lang, among nga sa pagdayaw ka, nung naawan na Espiritu ni ang Diyos na magdalan di pa nag-worship, awan, very wrong. Ma-appreciate yung magpalay ka, amoy yung magpalay ka. So na, ijay ni Berbiro ka niya ang Diyos. Masample ang dayaw ko, Espiritu ka bigyan ako. Nandiyan ko na ako, you cannot really worship God without the Spirit. That's why we need to have. May sapay, handaan na makapag-worship ka. Kasi, yung Espiritu ng Panginoon, yan ang nagpapatunay na anak ng Panginoon. Amen. Hindi lang yun. Yan ang nagpapatunay na magkagaranti sa iyo. Basahin natin. Before we Ephesians chapter 1 verse 13 and 14. Ephesians chapter 1
the gospel of your salvation, having believed, you were marked in Him with a seal. Anya yan seal ay magbagaran, the promise of Holy Spirit. Kaya yung Holy Spirit, kung bakit kailangan niya, ingatan natin yan. Sabi niya, marka mo yan. Marka. When you seal you, tayo ni surat. Isurat. Dumanong ni Jay Balayo. Apay nga dumanong na pa Jay Balayo. Because of the sea. Isn't it? Because of the sea. Okay. Verse, kanya timarka ako lang na dita, the Holy Spirit. Verse 14. Who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Ay deposit kanya tayo na mag-guarantee. Ibig sabihin, without the Holy Spirit, without the seal of the Holy Spirit, ano ka na mag-guarantee na anak ni ang Diyos? Amo yung ginapan kami dyan Taiwan. When we went to Taiwan, man kami dyan Karniro. You know, sa kadami-dami nilang Karniro, ang dami sinula kami. Muna din ay kabilang sinula, dyan nabalag na. Ito'y man, yan tinabalag mo. Kaya na nasa kung talaga nga nilulog nun. Isa nga. So, siya napayag na, kaya talaga nga nun. Kung nag-rating man din siya rinda na ito, ore ano na. Kung nag-rating siya rinda, bigla na nga naawan. Marami, abay na pala na niya, nagkakakarami mo. Ay, ang ganda kaya kiman din siya truping taga. You see, animal lagi siya. So, lagi siya. Sino? 2 Corinthians. In 2 Corinthians chapter 1 verse 22. Basahin niyo ang dulo. Ayan. 20, start from 21. By 22. Ayan. Now, sabi niya, now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. Kailangan maging matatag tayo. He anointed us. Next verse. He anointed us, set His seal of ownership on us, and put His Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come. Tingnan niyo. The Spirit is the seal of ownership. Seal of ownership. So, kung wala na Espiritu niya ako, Diyos ka, makakag-worship ka. Okay? Makakag-worship ka, Espiritu hindi kinapod mo. Kung wala na Espiritu niya ako, Diyos ka, kakakanayon, ay natin sino, seal of ownership. Ibig sabihin, nagpapatunay na talagang valid ka na anak ng Panginoon. Amen. Amen? Alam niyo, ang pag-worship natin, yan ang gagawin natin sa langit. Amen. Yan ang gagawin natin sa langit. Yan. Kung hindi mo alam mag-worship dito, wala kang magawin sa langit. Paano ka makapasok mo? Wala ang disqualified ka. Worship is our activities in heaven. Kaya, worship supposed to be a taste of heaven. Yes. Amen. 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 Kaya, yan po ang lesson natin.
kailangan na we need to know how to worship. And this is what the Lord is actively seeking. Yeah? Those who will worship Him in the Spirit and in truth. Amen? Amen. Hallelujah. So, mahal ko mga kastawasan, ipanagdayaw. May sabay, halayo na, iwasan ipanagdayaw. Alam niyo, ngayon, ipanagdayaw. During worship, alam niyo, after nag-worship, apay mo natin, Lord, we worship you. Lord, we glorify you. Yan. Diyan yung time na magpag-appreciate tayo. Kung ang Diyos ka rin, amin na inarami na. Kita niyo kami, there are many reasons why we appreciate God. Oray kay tata, kita niyo di bang mangyari sa Pilipinas, adrobi man di pamilya nga nadatanan, adrobi man di pamilya nga naawanan ka nagiti, pagbiruhan ka nagdumamay, awanan ti anak, naawanan ti parents, pamilya nga nagaburan. But you see, we thank the Lord because our family is saved. Amen. Isn't it? Yes. Ano yung jaman tayo? Wala mo ang dadala di pagbanag na tao, may panagyata yung na kaspasama, pagyaman tayo lahat. Yes. Kanyang po Diyos ang muna. The best para ka na hindi mamatikin pa. Amen. Noamon niya ang po Diyos. Noamon niya ang po Diyos na bitigin. Pakasapulan na gitan anak na, why worry? Why worry? Sabi ng Panginoon, all things will work together for good to those who love Him. Amen. Bad or good. If you are faithful to God, you know that God has a plan. And His plan is for your own good. In a moment, parang bad. But you know, because of your love to the Lord, the bad things will turn into good things. Why? Because you love God. That is what God says in His Word. Things will work together for you, for those who love Him. So why do you worry? Hallelujah. Mas kakaroon hindi na, pagdala hindi, imbis na muli tayo, dahil ka ng kaibigan niya, imbis na muli tayo, isurrender ang kaibigan niya ang gusto natin. Amen. Yaman tayo na, kita niyo, kaya ano yung problema, dahil ang gusto natin. Dahil katulungan tayo ang tayo. Kita niyo tayo, kahit ang tawag ng basura yung papalikalala na hindi na tayo pinangyayari kaya anak first time naman yung mga official yung kasket cremation kada burial funeral na ano ba ng Pilipin yung wala ka na na servisan na bigyan wala na sa mga kumapagiging ako wala na sumali ang pagdalang kaya awis na ko ang mga sige kung damayan mo din na awis na ang mga adat isang bis ni minatayan dahil atintib na ti tao kung maawas tinatayan na malulunod sa mga ako fun so ako nagbangan kayo medyo ka mo ada problema na yung problema na nakilipin di dyan girlfriend na kita niyo iti words by kano yan ang isukatan na kanya na awan kikik trabaho na awan ang mga isukat sulat na trabaho at sulat sila natin papabulian natin ng isukatan na kanya pagulan tawag yung trabaho na kami ng isukatan na minsan, natin dito na Lord. Every time the Lord gives you help,
Nabagbag yun. Hindi mo naman pagdating sa exact kung kumusta. But I know na kararan ko yung ganyan ako sa pinitay na anak ikaw sa pangpataas ng mga pagkaman. Kasi uray mo kas na para kita ng tao kas na ito siya. Aramadan kami na yun niya. Adipon. At dahil ng panahon. Kaya ganyan yung kaharap ko na Amen. nagsabi mo, pastor mo, nagpastor mo, kinanan mo. Lumabag pa rin ka rin kung gusto mo kung pag-aari. Buhay mo kas lahat na makita, ibigyan mo na maaman kung gusto mo yung kaarap na Amen. Basta iso pa nakaanak kita ka, dahil mo kita kamarap. Karamihin mo din ang Diyos. So ako naging ipagdadanagan mo kami sa yan ipagyamanan na ita, yan ang Diyos na magkakita. Amen. Maminsan ko, sobrang tayo pinanadalan ko, pinanadalan ko yung ano lang makatulong na. Anak ko lang patayagan. Hindi maitulong na. Dati maitulong na, parang talit tayo na agyaman kami ako, halagituida na sa Lord, help us, O God, to really worship you in spirit and in truth. Allow your Holy Spirit to reign in us. Strengthen and empower us, Lord. Lord, karunahan na kalian. Tulungan na kami ng Espiritu sa umapi at kalinaan ka na kami. At ito'y kisiliyo ni ako. At ito'y ipagilasinan ako na agda ka na kami. Ako Diyos, tulungan na kami ako. Kapilikas na makapagserbi kami, makapagdayo kami din ka ng Espiritu ng kinagod mo. Give us more desire, Lord, to learn more, O God, to go deeper about you, Lord, so that we could know the truth, and the truth will set us more free. Lord, thank you. Bless your word, bless each and every one. Tulungan na kami ako na dayo din kami ng Espiritu. In Jesus' name. Amen.